Ako si Walter de la Paz, 51 years old. 50, mag-51 pa lang. Lumaki po ako sa lolo at sa lola ko. Lumaki po ako na wala po akong ginusto na hindi ko po nakuha. Lahat po ng gusto ko, ibinibigay po sa akin ng lolo at sa lola. Kahit na po anong hindi ko, ibibigay po nila. Nung bata pa po ako, laruan, damit, nung medyo lumaki-laki na, pera na, sapatos, relos, alahas, medyo binata na, bisikleta, nung lumaki na motor, hanggang sa kotse, ibinibigay po nila sa akin. Pag humingi po ako ng pera, hindi na po sila nagtatanong kung saan ko gagamitin. Bigay na lang sila ng bigay. So, lumaki po ako ng pasaway hanggang natuto na po ako na manigarilyo, uminom, at higit sa lahat, natuto na po ako magdroga. Wala po akong drugs na hindi tinikman. Lahat po ng may lumabas na uso na drugs, tinitikman ko. Sasabihin ng mga kapitbahay, yung apo mo nagda-drugs na. Pero ang lola ko hindi naniniwala. Nakikipag-away pa ang lola ko sa kanila. Hindi magagawa ng apo ko yan. Napakabait ng apo ko. Pagtulog. So, hanggang kumukupit na ako sa lola ko dahil kulang na yung perang binibigay niya sa pang-drugs. Pag hinahanap niya kung sino ang kumuha, sabihin ko lang ako, hindi naman siya nagagalit. Ba't ayaw mo na lang manghingi? Masarap po yung kinukupit kasi hinihingi. Natuto na po ako mag-drugs hanggang mahilig po ako makipag-away. Dahil lumaki po ako sa layo, mahilig po ako makipag-away. Ang pinipili ko pang away, yung malalaki sa akin. Parang pakiramdam ko, immortal. So, yung lagi kong inaaway na malaking tao, pag inaaway ko siya, sinusunto ko siya, parang hindi siya lumalaban, parang takot na takot siya sa akin. Yung pala, pag binubugbog ko siya, binibigyan pala siya ng pera ng lolo ko. Huwag mong lalabanan yung ako, binibigyan siya ng pera ng lolo. Hanggang nakabili na siya ng motor, bibigay ng lolo ko ng pera sa akin. So, dumating po yung time na namatay na po yung lolo ko, saka yung lola ko. Kinukuha po ako ng mother ko, hindi po ako sumama, naglayas po ako sa amin. Naglayas ako hanggang para masuportahan ko yung pagdadrugs ko. Nagnanakaw ako, nanguhold up, pumapasok sa loob ng mga bahay, hanggang nang-hold up na po ako ng taxi, hanggang gusto ko na pumangkarnap. So, meron po akong dalawang kasama, hinold up po namin itong taxi driver na gusto namin kunin itong kotse. Ang sabi ko sa kanila, sasaksakin ko yung driver. Pag hindi ko napuruhan, hawakan niyo. So, sumakay po kami ng taxi, para kami ng taxi. Sumakay po kami ng taxi. Pagpara, pinaksa ko po yung taxi driver ng 3 beses. Sa likod. Ang haba ng silyo na hawak-hawak. So, nakatakbo yung driver. Yung kasama ko, imbis na habol yung driver, tumakbo dito yung driver dito.
So ako lang ang naiwan. So dahil ang lakas po ng tama ako sa drugs, malapit lang po doon yung bahay nung isang tropa namin. Kasi yung tumakbo, doon po ako natulog. So, nung natulog po ako mga 2:00 ng madaling araw, may nagdo-doorbell. Doorbell siya ng doorbell. Paglabas ko, nakita ko mga pulis. Ang sabi ng pulis, wala po ba kayong nakita dito na 3 tao na nagtakbuhan? Ang sabi ko sa mga pulis, ay, pasensya na po kayo, lasing na lasing po ako eh. Birthday po kasi nung pamangkin ko, kaya hindi ko po napansin. Ganun nga. Maya-maya may dumadating na ambulansya. Pagbukas ng ambulansya, bumaba yung taxi driver. Ayan po ang sumaksak sa akin. Ang sabi ko, Brad, baka nagkakamali ka. Kanina pa ako tulog. Paano mo malalaman akong sumaksak sa'yo? Sa likod ang tama mo. So, hindi siya sumakit. So, inimbitahan ako ng mga pulis. Baka pwede po kayo maimbitahan sa headquarters. Sumama po ako. Nagdadasal po ako, sana huwag mahuli yung 2 kasama ko kasi ituturo ako nito kasi nagtakbuhan sila. Malakas po ang ulan ng mga araw ng mga oras na yun. So, nagraradyo po sila sa headquarters. Wala po kaming mahuli. Wala, hindi namin makuha, hindi namin mahuli. Sabi ko, salamat. Hanggang nagalit na ako dun sa mga pulis. Ano, hindi nyo ba ako pa-uwiin? Kanina pa ako dito. Grabe ng perwisyo itong nagagawa niyo. Sabi niya, sige po, pwede na po kayong umuwi. Nung papauwi na ako, patay na ako, biglang may nagas. Nakuha na namin yung 2. Sabi ko, patay. Palabas na ako, sabi, Sir, sandali lang po. Para po for confirmation, hintayin lang po natin yung 2. Sabi ko, sige, pero peperwisyoin ko na kayo. Pwede ba tumawag sa telepono? Sabi, sandali lang po. Pagdating ng 2, basang-basa sa ulan. Pagpasok sa pinto, kilala niyo ba yan? Opo. Sinong sumasak? Siya po. Tinuro na ako ng 2 kasama ko. So, pinauwi sila. Ako lang ang nakakulong. Sabi ko, pag ilabas ko dito, papatayin ko kayo. So, tinawagan po, tumawag po ako sa telepono, dumating po ang mother ko. Siyempre, binabayaran yung taxi driver, inaareglo po ng mother. Una, ang sabi ng taxi driver, hindi po ako magpapaareglo. Magdidimanda po ako kasi 3 beses po ako sinaksak niyan. Hindi po talaga ako niyan bubuhayin. Hindi lang ako napuruhan. Hindi po ako papayag. Hanggang umabot ng 1 oras, 2 oras, 3 oras, hanggang pinakawalan ako ng mga pulis. Ibig sabihin, pumayag pong taxi driver na tumanggap ng pera. So, nakalabas po ako. Paglabas ko ng rehab, ang tapang ko eh. Pakiramdam para akong untouchable. Yung daan pa uwi sa amin, iba ang dinadaanan namin. Dinerecho pala ako sa rehabilitation. Dinerecho ko sa rehab ng mother ko. Pagdating ko sa rehab, doon ko po nakilala itong mga big time na mga drug addict. Mga anak ng mayor, anak ng may-ari ng Milas Lechon, nakasama ko doon sina Francis Magalona, na Ace Berhead sa rehab. Sa Makati Medical City sa basement. Pagdating ko doon, may private nurse pa kami, sabi ko, parang ang sarap naman dito. Tapos binibigyan nila kami ng pampatulog na Valium, ang tawag dito. Pag binigyan ako nito, pag ininom ko, hindi ko naman siya iniipon ko lang, nilalagay ko lang sa ilalim ng dila, tapos binuno ako siya. Iniipon ko siya na pag nagkaroon ako ng mga 10 piraso, saka ako siya inumin na sabay-sabay. So
So, after 3 months, lumabas ako kasi ang mahal po ng bayad doon, 150,000 a month ang bayad doon sa rehabilitation. So, paglabas ko doon sa rehab, diretso po ako ng airport. Dinala po ako ng mother ko sa Japan. 17 years old po ako na. Pagdating ko po sa Japan, sabi ng mga kaibigan ng mother ko, kaya ka daw dinala dito ng nanay mo dahil nalululong ka daw sa drugs sa Manila, sa Pilipinas. Sabi ko, hindi naman po masyado, pero parang ganun na po. Ang sabi sa akin ng mga kaibigan ng mother ko, gusto mo? Sabi ko, parang kahit saan ako dalhin, may droga. Doon po, nagsimula na naman po ako mag-drugs doon. Hanggang inabot po ako ng 1 year, 2 years. Nagdesisyon ako na umuwi ng Pilipinas. Pinuntahan ko po itong mga barkada ko na anak ng mayor, anak ng mga may-ari ng sinihan. Pag dumating po kami sa bahay nila, ang laki-laki ng bahay nila. Merong 8 kwarto, 10 kwarto. Ang laki, halos hindi na sila magkita sa loob ng bahay. Pero kahit gaano sila kayaman, hindi po sila masaya kasi pagdating ng tatay niya, mag-ahay siya, hindi man siya pansinin. Dadating ang nanay niya, magmumurahan lang sila dun sa loob ng bahay, magbabasag ng kung ano. Pero makita mo, ang dami nilang sasakyan, meron silang mga security, ang dami nilang kasambahay. Ang sabihin ng kaibigan ko sa akin, tara, alis tayo. Pag alis namin, pag yung mga nakadrugs na kami, ang trip niya, hold upin tong sinihan nila. Pag wala ng pera, punta kami sa mga sinihan niya, tara, hold upin natin yung sinihan namin. Punta kami sa sinihan, hold upin natin. Maririnig ko tong security guard, tumatawag. Ate, hino-hold up po tayo. Tumawag kayo ng polis. Anak niyo po yung kumukontak sa atin. Ay, ibigay niyo na yung pera. So, ibigay na lang ng mga security guard yung pera. Tuwan-tuwa pa siya, parang baliwala lang. Tapos, pag natapos naman, kulang na naman sa pera, lipat naman sa kabilang sinihan. Kuya, huwag ka nang maglabas ng baril, eto na yung pera. Hindi itanong, nasa teller yung pera. Hanggang dumating po yung time na yung kapatid po nung kaibigan ko na si Bobby, na may-ari ng mga sinihan. So, sobrang depressed na po siya sa pagdadrugs, problema na hindi niya na kayang dalhin hanggang tumalo na po ito sa building. Nagpakamatay po yung kapatid. So, hanggang naging business na partner ng mother ko tong mayor sa Laguna. Nagpunta ako dito. Yung mga anak ng mayor, mga drug addict din. Actually, siya na ngayon yung mayor sa Laguna. Hanggang ngayon, drug addict pa rin siya. Pero siya po ang mayor. Hindi ko na po sasabihin kung saan lugar ito. Basta sa San Pablo po, marami namang bayan dito sa San Pablo. Nung nandun kami, nung hindi pa siya mayor, siya ang panganay na anak. Dalawa lang sila magkapatid, si Leia at saka si Pete. Paano siya junior? Ino-hold up namin itong mga tindahan ng appliances, mga tindahan ng alahas dito sa barrio nila. Pag nakita naman ng pulis, hindi naman siya huliin kasi alam na anak ng mayor. Paglabas niya ng pagka-hold up namin, pinagagalitan pa niya ako pag tumatakbo. Huwag ka tumakbo. Wala namang huli sa akin dito. So, ganun nga nangyari. Hindi naman kami huli. Pero pagkatapos, kinabukasan, pinapapuntahan ng tatay niya itong mga hinold up namin, binabayaran kung hinohold up namin.
Magkano? Minsan nga, binalikan pa namin tong store kasi ang hinihingi nitong tao, mas sobra dun sa hinold up namin. Ang nakuha namin, hindi naman ganun kalaki, pero ang kiniklaim nila malaki. So binalikan namin, kinuha namin yung kulang. Hanggang bumalik po ako ng Japan, hanggang nakakilala po ako ng drug dealer. Nagbenta na ako dito, hanggang nakulong. Isang beses, 2 beses, 3 beses po ako nakulong sa Japan hanggang na-deport po. Nung na-deport ako, 17 years po ako dito sa Japan. 17 years ako doon. Nung na-deport ako, nagpa-deport po ako sa Amerika. Kasi may American visa ako, nagpa-deport ako sa Amerika. Pagdating ko sa Amerika, ay, ang droga, para ka lang bumibili ng candy sa tindahan. Kahit saan po mayroong drugs. Ang marijuana, legal. Para ka lang bibili sa tindahan ng White Rabbit. Para bili ng Max Candy. Nandun lang. Nakalagay lang sa garapon. Pamili ka lang kung anong gusto. So, doon na naman nagsimula. Nag-drugs na naman ako hanggang nakakilala ng mga drug dealer. Nagbenta. Unang-unang kulong ko po sa Amerika, nahulihan ako ng kalahating kilo. Pero nakulong lang po ako ng 2 linggo. Sabi ko, akala ko magtatagal na ako kasi sa Pilipinas, patulan ka na ng habang buhay. Nakulong lang po ako ng 2 weeks. So, paglaya ko, nag-drug program po ako ng 6 months. Balik na naman ako sa pagbibenta. Nahuli na naman ako. Lumabas na naman. Nahuli na naman. 8 beses po akong labas-pasok sa kulungan sa Amerika. 3 beses sa Japan. 8 beses sa Amerika. Hanggang nakikipag-kompetensya na po ako sa mga drug dealer dito. Nakakilala ko ng mga Meksikano. Nakilala na po ako dito na isa sa mga big-time drug dealer. So, na-deport po ako. Uwi po ako ng Manila. Sabi ng mother ko sa akin, anak, pag uwi mo ng Pilipinas, magbago ka na kasi 2017 po yun umuwi ako. 2008, nagpunta ako ng US. Hanggang 2017, 9 years po ako doon. Pag uwi ko pa ng Pilipinas, sabi ng mother ko, anak, si Duterte ang presidente. Pag hindi ka tumigil, baka ikaw matokang. Hindi ko naman po alam yun dahil nasa Amerika pa. Sabi ko, anong tokang? Sabi ko, pagalingan lang yan. Kung sino magaling, matira. So, ginalingan ko. Pagdating ko sa Pilipinas, nagbenta na naman ako ng drugs. Sa sobrang galing ko, 3 buwan lang nahuli ako. Pagdating ko pa rin ng Pilipinas, 3 buwan pa lang nahuli ako. Si Duterte ang presidente niya. Tinutukan na po ako ng mga baril, mga pulis. Alam ko, papatayin ako dahil pinapatay po na yung mga drug pusher. Pero, hindi po ako pinatay. Kinulong lang po nila. Nung kinulong nila ako, alam ko na may nagpahuli sa akin dahil alam nila yung background ko. Nung sabi ko, magpapayad na lang po ako ng, arreglo po ako ng 200,000. Sabi niya, ang maliit yan. Alam namin, galing ka ng Amerika. Gusto namin, tawagan mo mother mo, sabihin mo, kinidnap ka namin. Sabi ko, wait. Mga pideya. Sabihin ko daw, kinidnap ako. Wala naman akong nakikinagilig na nakidnap. Nagbigay ng ransom na nabuhay, lahat pinapatay din. Sabi ko, hindi ako tatawag. Sabi mo, kinidnap ko, papatayin din ako nito. Sabi ko, sabi siya, kayo na pong bahala. Nung hinuli po ako ng mga pulis, dumadaan po kasi ako, pag bumababa ako ng alanganing oras sa condo, dumadaan po ako sa fire exit. Yung pong fire exit, pag kinapakan mo yung fire exit, bababa siya. Doon ako dumadaan para hindi po ako makita ng security guard na pabalik-balik. Pero nung araw na po yun, pagtapa ko sa fire exit,
Nakalock yung fire exit. Sabi ko, hindi tama ito. Fire exit, nakalock. Hindi siya bumabag. So, sabi ko, baka under repair lang. Pumunta naman ako sa kabilang side ng building. Tinapakan ko na naman yung fire exit. Nakapadlock talaga. Sabi ko, hindi ito maganda. May kasama po akong isa nun sa... Yung drugs na dala-dala ko, marami po yun. Halos worth 700,000, 800,000 ang dala-dala kong drugs nung time yun. So, sabi ko dun sa kasama ko, Brad, itapon mo lahat ng paraphernalia, i-flush mo sa toilet, gubit-gubitin mo. Tapos yung drugs, inilagay ko sa kisame ng condo. Sabi ko, baba tayo. Kasi, iniisip ko, pag nandun kami sa loob ng condo at pinasok kami, baka kami patayin sa loob. Sabihin na nanlaban kami, pagsakan lang kami ng baril, kaya lumabas ako ng bahay. Sabi ko, dadaan ako sa elevator, ikaw maghagdan ka lang. Huwag kang masyadong lumapit sa akin. Pag hinuli ako, mag-pretend ka lang na hindi mo makilala. So, pagbaba ko ng condo, naglalakad ako. Meron na akong nakita mga tao na hindi pangkaraniwan kasi mag-aalauna ng madaling araw. Meron ang lalaking tao na nakatayo eh. May mga odds sa dala-dala. Sabi ko, eto na yun. Bigla akong dinakma ng isang tao sa likod, isa sa harap, hinawakan ako sa pantalon. Pinakumutang ako makatakbo. Yung kasama ko, umupo lang siya dun sa gilid. Yun palang nakatira sa harapan ng condo namin, nag-rent doon, yun na pala ang nagsusurveillance sa amin. Isa pala to sa mga pideya na babae. So pati siya, dinampot din. Ang swerte na nangyari sa akin is nung ginakma nila ako, yung cellphone ko tumansik sa ilalim ng kotse. Hindi nila napansin kasi kung nakuha nila yung cellphone ko, nandun lahat ng ebidensya, nandun lahat ng transaction, makikita nila sa cellphone. Nandun lahat. So, nakulong ako. Maiksi lang naman, 5 years and 8 months. Simula 2017 hanggang 2022, nakakulong po ako. Nung si Marcos na po ang nakaupo, makalaya na ako kasi wala nang Duterte. Buhay na naman ang mga drug addict, nakalayaan na. So paglabas ko, ang nasa isip ko, yung drugs na iniwan ko sa kisame. Hindi ko naman may pagkatiwala sa iba, baka yung pag kinuha nila sabihin, wala na doon. So paglabas ko, yung condo na po yun, naibenta na ng mother ko sa iba kasi hindi maganda. Ilang buwan lang ako, nahuli na. Nag-iisip ako kung paano ko pupunin. So, dahil kilala po ako dun sa office ng condo, nagpunta po ako sa office namin. Sinabi ko na yung totoo. Parang wala nang hiya. Sabi ko, meron po kami naiwan ng drugs doon nung hinuli kami. Kukunin ko lang po. Sa ayaw din sa gusto, sabi ko. Paano yun? May nakatira na sir. Okay, makikiusap po tayo na may kukunin mo. So, ginawa namin ito doon. Pagkuha ko, nandun pa siya. Tuwan-tuwa ka pa sa ito. Nandun pa ang dami. Pagkuha ko, wala na siya dahil hindi siya masyado nakasil. Sumigaw na siya. Parang, kumbaga sa bigas, binokbok na. So, hindi ko na rin siya pinakinabangan. Pinamigay ko rin sa mga kakilala ko na nagdadrag sila, halos masuka-suka sila sa lasa. Sabi ko, sige, tirahin nyo, mamatay na kayo. So, paglabas ko ng kulungan, ang sabi ng mother ko, nung nasa kulungan po ako, halos hindi ko rin naman naranasan nakakulong dahil supportado po ako ng mother ko sa loob ng kulungan. Pinapadalan po ako ng mother ko ng 20,000, 30,000 buwan sa loob ng kulungan. Nagpapabili po ako ng sarili kong pagkain. Hindi po ako kumakain ng pagkain sa loob ng kulungan. Inuubusan ko po yung mga EGFP doon na ipamalengke ako. Siyempre, pabayaran din sila para ipamalengke ka. Sarili akong kama, sarili akong TV. Hanggang
Ang daming lumalapit sa akin, gawin mo na lang akong taga-masahe, gawin mo na akong taga-laba. Kainin mo lang ako. Kasi ang hirap po talaga ng buhay sa kulungan. Sobrang hirap. Pati po itong mga pulis dito, nangihingi sa akin ng pangmerienda. Ang kulungan po dito sa Pilipinas is huling step patungo sa sementeryo. Pag nakulong ka po dito, lalo na ang age mo, mga nasa 50, 55, lamang po na mamatay ka dito sa loob dahil mainit, ang kinakain mo walang sustansya, pakainin ka nila ng isang takal na kanin, ang ulam mo, taba ng baboy, atay, paa ng manok, puro ganun lang mga ulam. Kaya, ano pang expected pagdating ng mga ilang buwan, magkakasakit ka. Marami nga po doon nalulumpo, hindi makalakad kasi wala pong sustansya yung kinakain. Basta lang nabubusog lang yung tao, pero walang sustansya. Para magkalasa ang pagkain, lagyan ng asin. At marami po doon namamatay sa sakit sa kidney. 1 taon, 2 taon, kidney kasi walang lasa yung pagkain. Buhusan nila ng topo, lagyan nila ng asin, kasili, kain na. So, nung 5 years and 8 months, nakalaya po ako. Paglabas ko ng kulungan, habang nandun po ako, sabi ng mother ko, anak, paglaya mo, meron akong surprise kayo. Sabi ko, ano kaya yung surprise niya? Paglabas ko, binigyan po ako ng mother ko na panibagong condominium. Sabi niya, anak, 3.7 yan, condominium na yan. Tapos binigyan niya po ako ng 5 milyon sa bangko. Sabi ko, thank you, ma'am. I love you, ma'am. Sabi niya, pakabait ka na. Sabi ko, yes, ma'am. Papakabait na po. Pagkababa ng telepono, tawag sa drug dealer. Bili na naman po ako ng drugs. Sa awa po, dahil sa pagtitipid ko po, yung 5 milyon, naubos po ng 8 buwan. 8 buwan po, naubos yung 5 million. Na sobrang tipid. So, nung naubos nung habang inagastos ko yung pera, bili ako ng droga, sugal, barkada. Pag tumatawag po mother ko, hindi ko na sinasagot. Kasi alam ko, sisermonan lang ako. So, nung pagtawag ko sa mother ko, siguro sabi ng mother ko, tumawag yung ano siya. Wala na siguro yung pera. Pag sagot ng mother ko, hello na, napatawag ka. Wala ka na siguro yung pera. Sabi ko, ang galing mo, Mi. Talagang nahuhulaan mo talaga kung ano nangyayari. Sabi ko, Mi, pengi naman ako ng 300,000. Pinadala niya kaagad ako right away. Thank you, ma'am. I love you. Anak, kailan ka ba magpapakabait? So, hanggang may pera, hindi naman niya ako makausap. Hanggang nag-message siya sa akin, tatawagan mo rin ako pag wala ka ng pera. Hindi na kita bibigyan. So, hindi pa naubos yung pera, tinawagan ko siya kasi pag hindi ako bigyan, pag nangyay, tinawagan ko siya. Sabi ko, hindi naman ganun, ma'am. Okay lang, nandito lang ako. May pera pa, tinitipid ko. After 1 week, tumawag na naman ako. Wala ka ng pera. Wala na. Ang galing talaga mangulam eh. Nung hindi na naman ako sa kanya, pinadala naman niya ako ng 200,000. Hanggang sabi niya sa akin, anak, meron lang akong request sa'yo. Meron akong nakilala dito sa US na sina Blanche Maristela na taga Masbate. Meron silang kilala dyan sa Cebu na isang wellness na UTLM. Sabi niya, hindi naman, sabi ko, ano yun, may rehab? Sabi niya, hindi rehab yun. Try mo lang magpunta ron. Sabi ko, sige po, try ko. So, padalan muna ako ng pera. Pinadala naman niya ako ng pera para talagang sumunod lang ako. Pinadala niya ako ng pera. Hanggang may pera ako, hindi niya ako nakakausap.
So by the time na sabi ko, kailan ka ba alis? Kailan ka pupunta ng Cebu? Sabi ko, sige May, December 5 pupunta po ako ng Cebu. So bago ako pumunta ng Cebu, hindi niya na ako binigyan ng pera muna para tumuloy ako. Meron na akong plane ticket. Wala din akong cellphone kasi baka makatawag pa ako sa mga barkada. Pagdating ko ng airport, may ticket na ako. May dala akong isang luggage sa isang bag. Nag-check-in ako. Ang sabi sa akin sa check-in sa counter, sabi niya, Sir, over baggage po kayo kasi yung ticket nyo is 6 kilo hand, 7 kilo hand carry lang ang allowed. Wala pong libreng baggage. So, kailangan nyo po magbayad ng 4,000 sa baggage. Eh, wala akong pera. Buti na lang, yung sundo ko, malapit pa lang, nakitawag ako dun sa isang security. Sabi ko, Brad, makikitawag kasi wala akong pambayad sa pagkain. Tinatawagan ko, hindi sumasagot hanggang malapit ang boarding time. Nung sumagot sila, late na. Hindi na ako makapag-check-in kasi wala. So, sinundo nila ako umuwi. Sabi ko sa mother ko, sabi ko, Ma'am, hindi yata magandang idea yung wala akong pera kasi yung emergency, hindi ako natuloy. Wala akong cellphone. So, binili niya ako ng mumurahin na cellphone. Binili niya ako ng mumurahin na cellphone, binigyan niya ako ng 5,000 pesos. So, the next day, punta ako ng airport ulit. Sakay ako ng aeroplano, karating ako ng Cebu. Pagdating ko ng Cebu ng around 2 o'clock ng hapon, nag-check-in ako sa To Go Travel. Ay, hindi. Travel. Hindi. Nakalimutan ko ang pangalan nitong hotel na ito. Kasi nag-check-in ako dito sa may Travel B. Travel B, malapit sa airport. Travel B. Check-in ako dito. Sabi ko, Ma'am, nandito na ako. O sige, padadalan kita ng 20,000. At saka ng pambili ng maayos sa cellphone. Sabi ko, pinadala niya ako ng pera. 35,000 yata, hindi pumakas. Kung nasa mga ganong price, 35,000. Nung bumaba ako ng airport, nakita ko na itong casino sa airport. Sa harapan ng airport may casino eh. Diba? Harapan ng airport ng Cebu Casino. Yes. So, nung pinadala niya ako ng pera, sumakay ako ng taxi, punta ako ng airport, punta ako ng casino. Alam niyo po ano nangyari pagkapasok ko ng casino? Siyempre, talo. Nanalo sa casino. So, nag-iisip na naman ako ng kung anong idadahilan ko para padala na naman ako ng pera. Pero by that time, wala na akong balak tumuloy sa UTF. Ang iniisip ko, umuwi na ng Manila. So, pinadala niya naman ako ng pera ng 5,000. Hindi ko alam kung bakit ko biglang pagdukot ko sa bulsa ko, nadukot ko itong address dito sa Lusaran. Parang pumasok sa iba. Bakit hindi ko kaya subukan ng pumunta? Binigay ko ito sa taxi driver. Malayo ba ito? Sabi niya, mga 1 oras, sir. Sabi ko, pakihatid mo ko dito. Sabi niya, 1.5 po. Sabi ko, sige. Hanggang nakarating ako dito sa Lusaran. Pagdating ko doon, parang alam na alam nilang dadating ako. Welcome nila ako doon. Inasikaso nila ako. Umabot po ako ng 3 months dito. Nagpunta po ako ng Hinuog dito kay Brother John. Hanggang, sabi ko, kaya ko na siguro. Bumalik na naman ako ng Manila. Sabi ko sa sarili ko, Bible studyhan ko yung mga pagkata ko ng mga adik. Pagdating ko sa Manila, nalaman nilang nandun ako, pare, halika dito, meron ako.
nawala na yung Bible study. Balik na naman sa drugs. Hanggang tinatawagan ako ni Jervin, Kuya, asan ka na? Nandito ako. Okay ka lang? Hindi ako okay. Pupuntahan ako ni Jervin dito sa bahay. Kahit na sabog ako sa drugs. Sabi ni Jervin, Kuya, balik na tayo sa inyo ko. Pinadala siya ng mother ko ng pambili ng ticket. Sabi ko, sige, punta tayo. Pinadala siya ng pambili ko ng ticket. Bumili siya ng ticket. Hindi naman ako sumama. Nasa airport na siya. Kuya, nasan ka na? Nandito na ako. 5:00 ang flight natin. Ay, hindi na tayo abot, Kuya. Sige, magparibok ulit ako bukas ha. At tuloy na tayo. Nagparibok na naman siya. Hindi na naman ako sumipot. Pangalawang beses. Sumunod na araw, nagparibok na naman si Jervin. Pangatlong beses, hindi na naman ako sumipot sa airport hanggang hinahanap na ako ni Jervin kung nasaan ako. Nagulat na lang ako, paglabas ko sa hotel na tinutulugan ko, si Jervin nandun. Sabi ko, parang may GPS yata itong tao na sa akin. Kuya, balik na tayo sa iyo. Tama ka na. Sabi ko, sige, mag-book ka. Sama na ako. Pang-4 na beses. Hindi pa rin ako sumama. Pang-5 beses, hindi pa rin ako sumama sa kanya. Nag-book na naman siya ng pang-6. Alam niyo po kung ano nangyari. Hindi pa rin ako sumama sa kanya. 6 na beses po siya nag-book. Araw-araw. Imagine kung gaano karaming pera ang nasayang so book ng ticket. Kuya, uwi na ako, sunod ka na lang doon. Hanggang bili po ako kay Jervin na hindi niya talaga ako iniiwanan kahit saan. Talagang magpapasalamat po ako sa kanya. At nandito ako ngayon. Na laman ko po kung gaano kahalaga ang buhay. Dahil siya nga po, pinapahalagan niya yung buhay ko. Ako pa kaya, bakit hindi ko kahalaga? Pag nandito po kami sa Scarlet, pag nakahiga po ako, nakatingin ako sa taas. Pag dun sa tinutulugan namin. Pag nakikita ko po ang buwan, nakikita ko ang love ng Panginoon. Pag nakikita ko po itong araw, nakikita ko kung gaano ka-powerful ang Panginoon. Lalo na po pag tumingin ako sa salamin, nakikita ko po yung God's best creation. Kaya, naisip ko, bakit ko sasayangin itong God's best creation sa walang kwentang bagay? Kaya po, nandito ako ngayon, nagpapatuloy na maituloy lahat ng aking pagkakamali. Padayon lang po tayo. Good evening po sa lahat.